Eto. Ba't di naka-add? Sabi rito, alam nyo ba na ganyan nga? Bakit tahimik ka? Sabi niya kasi, pertaining dun sa rally na gaganapin, no? In connection with the topic natin na INC. Ano sabi? Hindi na tayo mananahimik. Tama na. Yan tanong. Kasi yung construction niya nung pagkakasabi niya rito, hindi na tayo mananahimik. So dati nanahimik siya. Saan ka nanahimik? Ha? Doon sa 30K na pinatay ni Digong? Ha? Yun ba? Doon ba yun? O yung pagdarambong daw ni Sara Duterte ng 612.5 million lifeblood of the government. Nagtatanong sila tama nalo, may tanong po sila. Ako, hindi ako nagtatanong niyan ha. Kailangan namang sinulat ko yan, tinype ko dyan. Dinampot lang namin yan. Dito kami sa Birahan PH. Makakaasa kayo, no? Na talagang puro legit at certified na na mga pagpapahayag. Yan nga may tanong dito, tinulungan lang din namin. Kind Heart Felicima. Ano daw po yung pautot nyo? Ano yung mga pinagsasabi mong hindi na tayo mananahimik? Dati tahimik ka, tas ngayon hindi ka nananahimik. 612.5 billion, ba't ka nanahimik niyan? Ba't anong nagkaiba? Anong pinagkaiba ngayon? Kung tutusin, sinasabi nga ni PBB, mahiya naman daw yung mga ngayon nga dapat mag-ingay tama, mali pala yun. Mali yung argumento natin. Boss Blanco, tama nga naman, di sakyan kita. Kayo naman tinatanong nyo kagad na bakit nananahimik? Gusto niya nga manahimik. Dati. Ngayon, hindi na daw sila mananahimik. Yan. Kaya magrarally sila ng 3 araw. Magkano ang bayan? Hindi, did we manage to expose yesterday yung naging corruption din? Pagdating, hindi ko kasi ma-download yung yung video dun sa Reddit, and then I'm not sure if I'm able to share that. Pero sa tingin ko, bukas na lang natin yung banatan. Punta na lang tayo dito. Ako talaga, hanggang ngayon, medyo kinakabahan pa rin ako talaga Yung pagdating dyan sa rally ng INC. Bakit? Ba't ako kinakabahan? Kasi nga, I'm pretty sure na yung foundation nung mga naging statement ko last time, it was all about dun sa huling alas na talaga nila to. Kaya nagsama-sama ang KOJC, ang Jesus is Lord, tapos yung INC. And parang yung may rumors pa pero buti itinanggi na ng ng Caritas. Nawala sila in any way or in any sort na suportado nila, hindi nila suportado yan. Yang rallying gaganapin na yan ng 3 big religion groups. Sana sinama nyo na rin yung El Shaddai. Para bumingo kayo lalo. And hindi ko makita yung kasi I think it was announced yesterday here dyan sa comment section ni Tita Maris. Ang pagkakasabi niya is parang 1 day na lang yung rally. Kung 1 day, well and good. Okay yan. Sige, mag-rally kayo magdamag dyan. Huwag lang kayo manggugulo. Pero kung 3 araw, talagang yan, medyo nanghihikayat na yan Pero ang isa pang napakinggan ko, is wala yatang permit. They were only allowed for a day to conduct rally dyan sa I think it's gonna be 2 locations. I'm not really sure. Pero yun nga,
Kasi talaga naman kahit anong gawin mong pag-isip or pag-analisa, yung 3-day rally, no, hindi rin ako talaga magsasawang ulit-ulitin. Yung nangyari nung nakaaraang mga people power, ganun lang din yung nangyari. They stood their ground for a day, and the second day, most of the yun na nga yung AFP chief of staff pupunta ron, magde-declare ng babaliktad na siya because he feels like he's being pressured by the people. Ganun yung gusto nila mangyari. Ito yung direction. 'Di ba? And kahapon dito sinabi na natin yung mga exposition on kung sa Liwasan Bonifacio at sa Luneta sila. Thank you very much, Ma'am Delia. Sinabi na rin natin dito kahapon yung mga exposition ni Ramon Tulfo. It's not, hindi chismis kasi yun, at least yun yung sinabi niya. Not coming from me. Pero ang pagkakasabi niya is intelligence kasi yan no? So yun yung doon niya yung nakuha. Hindi yung basta-basta lang chika-chika na nakuha niya sa kalsada. Hindi. Kaya yon. And then they were trying to investigate kay Magalong. I think one particular interview rin na tinanong siya kung bakit parang may nakalagay doon na to be confirmed si Magalong is yun nga, to be confirmed. Checkin pa. Pero one thing in common, lahat ng nakalista kasi ron is mga DDS. 'Di ba? Sino bang hindi DDS doon? Si Magalong, si Magalong yata akala nila hindi DDS kino-confirm pa. Mag-aano ako? Hindi na ako magla-live mamaya doon sa channel. Inaantok na ako and then sumama yung pakiramdam ko Sumama biglang kanina nung nag-post tayo ng konti. Kaya ako tumigil. Kaya lang, syempre, the show must go on. Di ba? Kaya nagpatuloy tayo. Eto puntahan ulit natin to. And I think it's really a good read. Pero para masaya, basahin ko na lang ulit. I did manage to read half of it last time. Pero eto na, basahin natin. Ito na, ihuli nating topic to. Ako talaga, guys, no? So, inilayout ko na kung ano yung posible nilang gawin, kung bakit 3 days. They will try to convince dun sa first day pa lang na medyo talaga magulo. Chances are, first day pa lang opinion ko pa lang. Opinion ko lang. Okay? Sakyan ko yung, mag-think out loud ako para marinig nyo yung, you can call it imagination. Pero, kunyari, ang na-imagine ko, first day, talagang full force, may mga truck na pinadala kwento na lang. Sige, eto para mas masaya. Boss Jordan G, allow me to tell a story. Base lang sa imagination ko panaginip. Napanaginipan ko. Natuloy daw yung rally. 3 araw No? Unang araw nila, ang ginawa nila, isang organisado naman. May mga placards doon na anti-corruption, transparency, accountability, and then later on, sa isang panig naman na kunyari naka-isolate, isang malaking grupo din. Let's say, yung nandun sa grupo nung nangyari nung 16 na sa panaginip ko is umabot talaga sila ng 500,000. And 50,000 of those nagkaroon ng kaguluhan. No? Sinadyang may nanggulo. May nagkaroon ng kasuntukan, nagkapaluan ng placard. And ang pinalabas,
is magkaaway dahil para may pumunta ron na ibang grupo. Pero in reality, sila lang din yun. Unti-unting naging mas mapusok yung lahat. No? Yung 10,000 na naging magulo na humalo na dun sa 100,000. Tapos yung 100,000 naging magulo na, humalo na rin dun sa 200,000. Ngayon, yung may hawak na mikropono, nakita niya yon and he took advantage of that. Sigaw na niya. Pababain si Marcos. Galit na yung mga tao. When the people heard that, they stopped for a while and listened dun sa leader na kung saan yun yung sumisigaw. At yung sigaw niya, pumunta tayo ng Malacanang. Yung sigaw niya, si Marcos ang may kasalanan ng lahat. Ang sigaw niya, magkaisa tayong lahat, huwag tayo mag-away-away, ang kalaban natin nandun sa Malacanang. Tapos pinakita, if meron silang yung screen sa likod, finlash nila, no? Yung mga korupsyon, limpak-limpak na pera, nakikita nila, yung ipinilay sa Senate, ipinilay sa likod nila, yung pinakita sila Bryce, si Alcantara, yung limpak-limpak na pera. Tapos ayun ang ganda ng pagkakakompile. Inilabas din si Gutesa. Si Gutesa, binanggit si Speaker Martin. Sabay ilabas yung video ni PBBM. Sabi ni PBBM, malabong kasama si Speaker Martin. Sisigaw na naman yung announcer, pinoprotektahan ng kanyang pinsan na si mahal na presidente si PBBM. Ang kanyang pinsan hindi daw kasali. Maniniwala ba kayo? Kagulo na yung mga tao ngayon. Sabi, tama! 100,000, 500,000 na yung mga nagkakagulo. Nag-aalab na yung mga damdamin. Yung iba, duguan pa dahil sa pagkikipagano. Kaso ang galing talaga ng announcer. Dati nang ganun he will always try to take the opportunity when he sees it. O ngayon, nagbigay na ng oras, nagbinigyan niya na ng taning. Tinatawagan ko si General Browner. Sabi sa panaginip ko, General Browner, magdesisyon ka na. Kung hindi, yung second in command mo na si General ganto, pinakita nasa likod na nila. Sabi ko, putya, naloko na. Gusto ko nang gumising sa panaginip ko Si General Browner, naninindigan pa rin, sabi, fuck you. Hindi. Oh, mali, sabi. Ay, karamba. Oh, yan. Nagpapakatatag si General Browner. Ngayon, finlash ulit. Nag-flash sa screen. Pinakita muna yung kaguluhan ng mga tao at kung paano niya pinagkasundo-sundo. Ang dami Dumadag sana yung mga tao. Ibang tao, no? Na na curious, dumaan, tumigil. Kutya, may mga artista na rin May mga tangang artista pumunta din The likes of Anjo Iliana. Di ba? Si Kiko Barsaga nandun, nakikihalubilo na sa sigaw Akala mo mga INC talaga Oh. Tapos yun na. Nanghihikayat na. Lumabas na si Sara. Sabi nila, transparency lang daw. Nagsalita na si Sara. Sabi Shiminit. Okay na. Sabi ko, shit, panalo na tayo. Okay na. Buti lumabas si Sara. Kung hindi, matutuloy natin. Hindi, tuloy natin. So, yan na. Outcome Sara.
Nanawagan na din siya. For the longest time, hindi nyo nakitang umiyak si Sarah. Nakita nyo, nagbabaliw-baliwan, laging parang strong, laging masaya, yun yung projection niya. Now is the best opportunity to take advantage yung emotion ng mga tao. Tinawagan niya yung mga tao. Mga kapwa ko Pilipino. Tinuod ba guys? Sabi niya mga kapwa ko Pilipino. Yung aking ama na kinidnap dito. All tears. Nakuha niya yung emotion, yung damdamin nyo. Pinag-alab nung host. Tapos, yan na, lumabas na si Sarah. Mangiyak-ngiyak, naluluha. Hindi nyo alam kung gaano ka-powerful yung ganong eksena pag yun nakita ng mga taong bayan. Nakita ko sa panaginip ko talaga. Siya na ngayon nanawagan kay General Browner. Sabing ganun, Magalong, akin na yung mic. Ando si Magalong eh. Sa panaginip ko yon, baka kumontra pa kayo ha. Si Magalong nagabot ng mic oh. Naiiyak na si Sarah. Inabutan din ng panyo ni Magalong eh. Huwag ka na umiyak dyan. Ako vice president mo. Sabing ganun ni Sarah. Ito ang panahon na kung saan hindi na natin dapat pang palipasin. Itong araw na to mismo, idideklara natin ang tagumpay. Samahan niyo ako. Napuntahan natin yung Camp Aguinaldo at kalampagin natin si General Browner. Si General Browner sa panaginip ko medyo naduwag Sabi hello, di yun na ako kailangan puntahan. Papunta na ako dyan. Ura-urada papunta na si General Brown. Alam niyo yung 6x6 na truck ng mga sundalo? Ang dami ron nandun din si Bato Puta, pagpunta ni General Browner doon, pumunta sa stage Kinuha yung mic. Sabing gano'n, akin na yung mic. Tinuktok ang gano'n si Sarah. Fucking Baliw ka ba? Dali nyo sa mental to.